Sa pambungad na eksena, makikita ang isang babaeng nasa hustong gulang, si Jessica Murdoch, na may tinatakasan. Maingat siyang naglakad patungo sa kanyang tahanan habang sinusubukang iwasang may makakita. May bakas ng dugo sa kanyang mukha, tila nasangkot siya sa isang uri ng pisikal na alitan. Pagdating ni Jessica sa bahay, naglinis siya ng mukha at saka tiningnan ang kanyang wedding ring. Sa sandaling iyon, napansin niya ang ilang mga armadong nanghihimasok sa kanyang lugar. Sa desperadong hangarin na maiwasang mahuli, mabilis siyang tumakas sa bintana. Habang naglalakad sa mga lansangan, nadatnan ni Jessica ang isang nakaparadang sasakyan. Lihim siyang nagtago sa likod nito at sa wakas ay nakatakas sa lungsod. Kinaumagahan, nagising si Jessica nang huminto ang sasakyan malapit sa isang grocery store. Habang naglalakad palayo ang driver, bumaba rin siya ng sasakyan, nagnakaw ng pagkain at mapa, at tumungo sa kakahuyan. Pagkatapos maglakad buong araw, nakarating siya sa isang rancho kung saan nagpasya siyang magpalipas ng gabi. Kinaumagahan, sinubukan ni Jessica na magnakaw ng higit pang pagkain para sa natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay, ngunit nakita siya ng matandang may-ari ng rancho, si Frank Lerner. Ngunit imbes na pagsabihan, niyaya siya nito sa loob para mag-almusal. Tila naaawa ito sa nakikitang mahirap na kalagayan niya. Maya-maya, nang may handa ang pagkain para kay Jessica, nilamon niya ito na parabang ilang araw na siyang nagugutom. Sa gitna nito, nagtanong ang asawa ni Frank na si Jeannie kung paano siya napunta rito. Si Jessica, na nananatiling nangangamba, ay nagsinungaling na siya ay naglalakbay patungo sa Hilaga. Inosenteng naniwala sa kanya si Frank at nag-alok pa na ihatid siya sa kanyang destinasyon. Pagkatapos ay pinutol natin ang eksena sa ace fixer at tracker, si Elsa Gray, na itinalaga ng pinuno ng kanyang kumpanya, si Raymond Reed, upang hanapin at hulihin si Jessica. Lumalabas na matagal ng manhunter si Elsa. Dahil sa lihim na trabahong ito, hindi niya kayang maglaan ng oras o espasyo para mapanatili ang anumang relasyon. Hindi rin siya nagbabakasyon, dahil masyado siyang abala sa kanyang trabaho para magkaroon ng sariling buhay. Pero ngayon, na-diagnose si Elsa sa sakit na ALS. Sa kabila ng matinding pagsisikap na itago sa mga kasamahan ang lumalalang epekto ng karamdaman, ang mga sintomas ay hindi maiiwasan. Ang kanyang mga paa ay biglang humihinto sa paggana ng paulit-ulit na nagpapalubha sa kanyang pang-araw-araw na buhay at trabaho. Si Elsa ay madalas na kumukuha ng payo mula sa online group pati na rin sa mga pasyente na nabubuhay na may katulad na karamdaman. Gayunpaman, ang pakiramdam na walang kabuluhan ng kanyang buhay ay nagsimulang gumulo sa kanyang isipan. Para sa isang aktibong on-the-field manhunter na tulad niya, ang unti-unting pagkabulok ng pisikal at mental na kakayahan ay mas masahol pa sa kamatayan. Sa isa sa kanyang mga sesyon, pinayuhan ng tagapayo si Elsa na makipag-usap sa mga miyembro ng kanyang pamilya, ngunit tumugon siya na walang nakikipag-ugnayan sa kanya. Nang marinig ang nakapanlulumong tono sa kanyang boses, ang isang kapwa pasyente ay nagtanong kung iniisip niyang wakasan ang sarili, na sinang-ayunan ng huli. Pagkatapos ay sinubukan ng pasyente na aliwin siya, na nagsabi na ang paghihirap ay makapangyarihan, ngunit gayon din ang pagtanggap. Samantala, inihatid ni Frank si Jessica patungo sa Hilaga gamit ang kanyang truck. Pagkatapos ng buong araw na pagmamaneho, tumigil sila sa dulo ng kalsada, kaya nagpasya si Jessica na maglakad patungo sa hangganan ng Canada. Bago umalis, binigyan siya ng matandang lalaki ng bag na puno ng pagkain at damit, at nag-alok din sa kanya na bumalik sa kanila kung kailangan niya ng anumang tulong. Lubos ang pasasalamat ni Jessica sa kanyang tulong, kaya buong puso siyang nagpasalamat bago ipinagpatuloy ang paglalakbay. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, huminto siya sa isang lugar sa kakahuyan upang magpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nagpatuloy si Jessica sa paglalakad at kalaunan ay nakarating sa maliit na bayan sa hangganan. Pagkatapos ay pumasok siya sa bar kung saan nakipag-usap siya sa may-ari, si Molly Presser, kung maaari siyang magtrabaho doon. Noong una ay sinabi ng huli na walang bakante, ngunit nang ipilit ni Jessica, binigyan niya siya ng trabaho na paglilinis sa bar. Kinagabihan, naghuhugas si Jessica nang dumating si Molly para kausapin siya. Nang makita ang singsing sa kanyang daliri, tinanong siya ni Molly kung may asawa na siya. Bilang tugon, sinabi ni Jessica na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang kasintahan. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, napagkamala ni Molly si Jessica na nagnanais magsimula ng bagong buhay at nagsisikap na lumayo sa kanyang kasintahan dahil siya ay naging biktima ng mapang-abusong relasyon sa nakaraan.
Pagkatapos ng trabaho, lumabas sa bar ang dalawang bagong magkaibigan. Habang magkasamang naglalakad, tinanong ni Molly kung saan titira si Jessica, na sinagot ng huli na maghahanap siya ng motel. Nang marinig ito, inimbitahan ng mabait na may-ari si Jessica sa kanyang bahay. Sa kabilang banda, si Elsa ay makikitang nakikipag-usap sa telepono sa kanyang kasamahan, si Vince. Sila ay parehong sumusubok na humanap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Jessica. Lumalabas na ang dalawa ay magkasamang nagtatrabaho sa loob ng maraming taon, at si Vince ay gumugugol ng mas maraming oras kay Elsa kaysa sa kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin nila mahanap si Jessica. Kalaunan ay tinawagan ni Raymond si Elsa, na pinilit siyang magtrabaho ng mas mabilis. Iginiit niya na hindi nila maaaring hayaang tumawid si Jessica sa hangganan sa anumang paraan. Nag-flashback sa nakaraan ang eksena, na naglalarawan ng isang gabi nang mag-camping si Jessica at ang kanyang kasintahang si Ian sa gitna ng kagubatan. Habang nag-e-enjoy sila sa bonfire, may nagpakitang aso. Sa kabila ng babala ni Ian laban sa paghawak dito, ipinagpatuloy ni Jessica ang paghawak sa aso at niyakap pa ito habang natutulog. Kinaumagahan, nagising ang mag-asawa na nakakita ng ilang pulang tuldok sa katawan ni Ian gayon din sa paa ni Jessica. Dito, nabunyag na ang aso ay may dalang sakit na Ebola virus na naipasa sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit sinisikap ng mga awtoridad na mahuli si Jessica sa lalong madaling panahon bago siya makapagsimula ng outbreak ng hindi sinasadya. Habang nagpapatuloy ang flashback, mabilis na lumala ang kalagayan ni Ian na may mga pulang tuldok sa balat na naging duguan. Naalarma, tumawag si Jessica ng ambulansya, ngunit sa halip na ospital, dinala sila sa isang malayong pasilidad ng pananaliksik. Doon, ikinulong si Jessica sa isang selda, habang si Ian ay dinala sa isang silid ng lab para sa eksperimento. Sa desperadong pagnanais na makatakas, gumawa si Jessica ng plano, sinira niya ang bumbilya ng selda at naghintay ng bantay. Pagpasok ng lalaki, sinugod niya ito ng matalim na piraso ng salamin at pinuntahan si Ian. Di nagtagal pagkatapos, natagpuan niya na halos naging zombie ang itsura nito. Ngunit bago pa siya makalapit sa kanya, tumunog ang emergency alarm. Dahil dito, walang pagpipilian si Jessica kundi ang tumakas ng mag-isa, na iniwan ng kanyang kasintahan sa kamatayan nito. Sa kasalukuyan, si Elsa ay nakatanggap ng tawag mula sa isa sa mga katrabaho, at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa rancho kung saan nanatili si Jessica. Pagkatapos ay nagmaneho siya patungo sa nasabing lugar upang makahanap ng anumang mga potensyal na mga palatandaan. Pagdating sa lokasyon, nagsuot ng hazmat suit si Elsa at pumasok sa lugar. Habang tumitingin siya sa paligid, natagpuan niya ang lugar na ganap na magulo, at may dugo sa lababo. Hindi nagtagal, napansin niya si Jeannie, kaya mabilis siyang lumabas. Sinundan siya ni Elsa sa kamalig kung saan siya ay hindi inaasahang tinambangan ni na Frank at Jeannie, na ngayon ay naging mala-zombie na nilalang. Marahas nilang sinalakay si Elsa, ngunit sa kabutihang palad ay may dala siyang baril, na ginamit niya upang ipagtanggol ang sarili. Sa resulta ng kaganapang ito, tinawagan ni Elsa si Raymond at hiniling na malaman kung ano ang nangyayari. Sa puntong ito, sa wakas ay ibinunyag niya ang tungkol sa Adi Ingen, isang tech conglomerate, na nag-eeksperimento sa isang partikular na virus sa pakikipagtulungan sa gobyerno ng US. Ang aso na hinawakan ng ni Jessica ay ang pinag-eeksperimentohan nila na siyang nagdala ng virus. Ngunit sa kasamaang palad, ang aso ay nakatakas sa pasilidad at nagkaroon ng ugnayan kina Ian at Jessica. Pagkatapos nito, ang virus ay patuloy na lumilipat at nag-mutate ng hindi maipaliwanag. Ipinahayag ni Raymond na si Jessica ay asymptomatic carrier ng virus. Nangangahulugan ito na hindi siya nagpapakita ng anumang mga sintomas ng sakit. Gayunpaman, hindi niya alam ang panganib at hindi sinasadyang ikinakalat ang virus sa lahat ng nakakasalamuhan niya. Ayon kay Raymond, si Jessica na hindi alintana ang panganib ay tumakas dahil naniniwala siyang pinaghihinalaan siya ng mga awtoridad tungkol sa pagpatay. Ito ang dahilan kung bakit siya patungo sa hangganan ng lungsod upang makatakas sa nasasakupan ng US. Nang mapagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon, ipinagtapat ni Elsa ang tungkol sa kanyang sakit na ALS, at sinabing hindi siya karapat-dapat para sa trabahong ito. Nagulat siya dahil alam ni Raymond ang kanyang karamdaman. Higit pa rito, inamin niya na sadyang siya ang pinili niya para sa kasong ito, dahil naniniwala siya na ang isang taong may nakamamatay na sakit ay walang pinanghihinayangan.
Inutusan din niya itong hulihin si Jessica, patay man o buhay, para maiwasan ang posibleng pagsiklab ng virus. Nang maglaon, nakatanggap si Elsa ng video message mula sa isa sa kanyang mga kasamahan, kung saan namataan si Jessica. Bilang resulta, hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagmamaneho patungo sa hangganang bayan. Samantala, gumising si Jessica sa umaga at nagpas siyang mamasyal. Bago umalis, kumatok siya sa pintuan ng silid ni Molly, nagtanong kung gusto niyang sumama sa kanya. Ngunit nang hindi siya nakatanggap ng anumang tugon, inakala niyang natutulog pa rin si Molly at lumabas mag-isa. Ngunit ang totoo, hindi sinasadyang naipasa ni Jessica ang virus kay Molly at dahil dito, nagdurusa siya sa loob ng silid. Nang maglaon, habang naglalakad si Jessica sa kalye, hindi inaasahang nakita siya ni Elsa. Nang maramdaman ang napipintong panganib, agad siyang tumakbo palayo. Sinubukan ni Elsa na habulin siya, ngunit pinigilan siya ng kanyang karamdaman. Pagkatapos ay bumalik si Jessica sa bahay ni Molly at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit para umalis. Sa gitna nito, nakarinig siya ng kakaibang ingay mula sa silid ni Molly, kaya umakyat siya sa itaas para tingnan siya. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, nagulat siya sa kakilakilabot na tanawin, isang natatakpan ng dugo at mukhang zombie na bersyon ni Molly. Ang zombie pagkatapos ay biglang nabuhay at nagsimulang tumakbo patungo kay Jessica. Sa desperadong pagtatangka na iligtas ang sarili, kinuha ni Jessica ang kawali at atubiling binugbog ang kanyang kaibigan hanggang mamatay. Kasunod nito, umupo siya sa tabi ng katawan ni Molly habang umiiyak. Sa puntong ito, napagtanto niya na may malaki siyang problema, habang ang mga tao sa paligid niya ay namamatay. Bilang karagdagan, natuklasan niya na ang kanyang buhok ay nagsimulang malagas. Maya-maya, natunto ni Elsa si Jessica at tinutukan siya ng baril. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang buong katotohanan, na nagpapaliwanag kung paano niya ikinakalat ang nakamamatay na virus sa mga tao. Sa oras na ito, si Jessica ay nagpakita na ng mga palatandaan ng impeksyon sa virus, ngunit hindi tulad ng ibang mga biktima, kaya niyang mapanatili ang kanyang kakayahan sa pag-iisip. Itinuring ito ni Elsa bilang tanda ng pag-asa at sinikap siyang hikayatin na isuko ang sarili. Gayunpaman, tumanggi ang huli na sumunod at muling tumakas. Sa kabila ng paulit-ulit na babala ni Elsa, nagsusumamo si Jessica para sa kanyang buhay at patuloy na tumakbo. Dahil walang ibang pagpipilian, itinutok ni Elsa ang baril at pinaputokan siya. Sa kanyang huling sandali, ipinahayag ni Jessica na gusto lang niyang makita ang mundo at ayaw niyang matapos ang mga bagay sa paraang ginawa nila. Nang marinig ito, si Elsa ay nakiramay sa kanya. Pagkatapos ay nagpakita siya ng kabaitan sa naghihingalong si Jessica sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Gayunpaman, nakalimutan niyang tinanggal niya ang takip sa mukha ng kanyang hazmat suit. Pagkatapos ng kamatayan ni Jessica, ang lahat ng mahahalagang impormasyon, footage ng pagsubaybay, at ebidensya ay binura, na parang hindi ito nangyari. Sa huling eksena, binisita si Elsa ng kanyang tagapayo sa ALS, na nagpaliwanag sa kanya ng mga paraan upang mapanatili niya ang positibong pananaw sa kabila ng kanyang kasalukuyang nakababahalang kalagayan. Habang pinapagaan ang kanyang loob, hinawakan ng tagapayo ang kanyang kamay, dahilan upang siya ay umubo ng hindi mapigilan. Nabigla si Elsa sa kanyang nalilitong isipan, dahil napagtanto niyang isa siyang asymptomatic carrier ng virus. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.